Nangyari ito sa lugar ng kuya ni nanay. Yung bahay niya nasa gitna ng bukid. Yung mga taniman sa paligid, sa kanya yun lahat. Nang mangyari ito, yung bahay niya kubo pa lang na may 4 na kwarto. Pero maluwag talaga. Nakataas din yung kubo sa may lupa. Sa silong nun, doon ang kainan namin. Tuwing bakasyon, kinukuha kaming magkakapatid ni Uncle. Si nanay kasi hindi niya mapagbakasyon sa kanya. Kaya kami na lang ang kinukuha niya. Bakasyon sa eskwela nang mangyari to. 1 taon pagkatapos mawala ng 4 naming mga baka. Masaya kami nun nila kuya kasi maraming pagkain sa bahay ni Uncle Robert. Hindi siya nagagalit pag kain lang kami ng kain. Nagagalit pa nga siya pag hindi nababawasan yung mga pagkain sa ref eh. Pwede din kaming maglaro na pagkatapos naming punuin lahat ng drum sa kusina at banyo. Wantusawa din ang panonood ng TV. Tapos naka-cable pa sila. Isang hapon, nanonood kami nung dumating yung kaibigan ni Bernard, yung panganay na anak ni Uncle. Inaya niya kaming magtaguan. Nung una ayaw pa ni kuya kasi nga nanonood siya. Kaso, nung nalaman niyang kasama yung crush niya, nauna pa siyang lumabas ng bahay. Dahil nga malawak ang pagtataguan, ang naging siste, grupo ang maghahanap at hahanapin. Tapos para hindi kami mataya, dapat may isa sa aming makahawak doon sa punong base ng taya. Kasama ko syempre sa grupo si Darius, yung sumunod sa akin, at yung isa pang anak ni Uncle na si Tom. Kami lagi ang magkakakampi kahit anong laro yan. Nung magsimula na yung laro, yung iba naming kagrupo nagsiakyat na sa mga puno. Ang problema, may pilay nun si Tom sa balikat, kaya nagdesisyon na lang kaming magtago sa may maisan. Kumuha ako ng pamalo nun kasi hinahampas-hampas ko sa darahanan namin. Baka kasi may ahas na nagtatago. Nung nasa bandang gitna na kami, tumigil na kami at naghahagikikan. Tapos pigil naming tumawa nung marinig naming nahahanap na isa-isa yung mga kasama namin. Kaya lang natigilan kami nung makarinig kami ng mga kaluskos sa malapit. Buong akala naming 3 nun mahahanap na kami. Kaso hindi yung mga taya ang nakahanap sa amin. Kasi mula sa kanan namin, may gumagapang na babae, naluray ang mga binti. May lumalabas ding malapot na dugo sa bibig niya at inaabot niya kaming pilit. Si Darius yung pinakamalapit niya nang maabot pero naistatwa, kaya hinila na lang namin siya ni Tom palabas ng maisan. Nang malapit na kaming makalabas, napalingon ako na sana hindi ko na ginawa. Kasi nakita kong ang bilis-bilis ng gumapang nung babae. Sa takot ko, nabuhat ko si Darius na parang sako. Tapos magkahawak kamay kami ni Tom na tumakbo. Paglabas namin ng maisan, nagtuloy na kaming tumakbo pabalik sa bahay nila Uncle. Nasa kabilang panig pa ng bukid nun si Uncle, kaya si Ante lang ang naratnan namin sa bahay. Sabay-sabay kaming 3 nagkikwento kay Ante. Mas nangingibabaw ang iyak, pero naintindihan pa rin naman niya kami. Kasi nayakap niya kaming 3 at pinaakyat na sa taas. Sa kanya tinawag na sila kuya. Sabi ni Ante, dapat daw kasi hindi kami naglalaro ng ganoong oras. Baka raw kasi nakaistorbo kami ng mga elemento. Kinagabihan nun, medyo nawaglit na sa utak namin yung nangyari. Syempre kasi kasama na namin si kuya. Si Uncle naman hindi pa nakakauwi. Naliligo kami dun sa poso sa likod ng kubo habang si kuya nagiinit ng tubig para sa kape nila Ante. Nang makarinig kami ulit ng kaluskos. Sumiksik kami nun kay kuya na nabibwisit na sa amin kasi basang-basa kami. Pero natigilan siya nung itapat niya yung flashlight sa pinanggagalingan ng ingay. Yung babaeng gumagapang ng mabilis, nandun na, wala na sa maisan. Doon sa taniman ng sari-saring gulay ni Uncle na malapit sa kubo. Hindi nagtagal umandap yung ilaw ng flashlight.
Nang maging normal na ulit, wala na yung babae doon. Pero nakarinig kami ulit ng mga kaluskos. Halos mapunit na yung t-shirt ni kuya sa higpit ng hawak namin sa kanya. Nang may kaluskos ulit, itinapat ni kuya yung flashlight doon sa mga dayami. Ando na yung babae. Nakasiksik. Pinakamalakas ang sigaw ni kuya. Isa-isa niya kaming pinaakyat sa kubo habang hindi niya inaalisan ng tingin yung babae na gumagapang na papalapit sa amin. Tapos biglang may lamparang nabasag dun sa babae at pagliyab ng mga dayami, nawala siya. Pero nakarinig kami ng malakas na sigaw. Si Uncle yung naghagis ng lampara. Si Bernard ang kasama niyang nag-apula ng apoy. Hindi niya kami pinababa pa. Kinaumagahan, nagisingan namin sila ni Bernard at Ante na binabakuran ng kawayan yung paligid ng kubo. Sakop yung poso at lutuan. Yung hindi nila nabakuran ng araw na yun, pinalibutan ni Uncle ng tanse na may nakasabit na mga lata. Sa sumunod na araw, ganun na naman, itinuloy nila ang pagbabakod. Nang mabakuran na nila yung kabuuan ng kubo, saka sinabi ni Uncle sa amin na hindi multo yung babae, kundi maligno. Anihan na naman daw kasi at naghahanap na naman ng pandugo. Para yung nagmamay-ari sa kanya, malaki ang ani. Hindi sinabi sa amin ni Uncle kung sino yung may-ari doon sa malignong yun. Pero si Tom ang nagsabi sa amin na malamang yung pinakamalapit nilang kapitbahay yun. Basta sabi nila mangkukulam yun eh. Pero hindi na siya nangungulam ng taga rito kasi natatakot na siyang makuyog. Kwento pa ni Tom. Pero hindi pa kami naniniwala nun sa kanya pati kay Uncle. Kasi para sa amin nila kuya, multo yun. Kaso sa mga sumunod na araw tuwing hapon hanggang gabi, nakikita namin yung babae sa labas ng bakod. Parang inaabangan kaming lumabas. Takot na tuloy kaming bumaba man lang ng kubo. Pag magsi-CR nga lang, sama-sama kaming magkakapatid kahit si kuya. Nang mapansin naman yun ni Uncle, tinanong niya kami at syempre sinabi namin yung totoo. Na nasa paligid pa rin yung babae. Nang malaman niya yun, umusok ang ilong niya. Kinuha niya yung katana niya at sinama niya kami hanggang sa dulo ng lupa niya. Ewan ko kung nakikita ni Uncle din yung babaeng sumusunod sa amin. Pero kami nila kuya, kitang-kita namin. Nang makalapit na kami sa bahay na bato sa kabilang panig ng bukid, sumigaw na si Uncle. Sabi niya, tumigil na dapat dahil hindi naman kami matatawag na dayo. Dahil anak kami ni Milagros. Nanay namin si Milagros. Oras na hindi pa umano tumigil sa ginagawa niya, hindi na mangingimi si Uncle na magsumbong sa kapitan nila. Pagkatapos magsisigaw ni Uncle, nawala na lang yung babaeng gumagapang. Pero lumitaw yun doon sa loob ng bahay na bato. Pagkatapos nun, wala na, hindi na ulit nagpakita yung babae. Sa kwento pa ni Tom, nalaman namin na yung kapitan nila ay galing sa pamilya ng mga manggagamot. Kaya daw siguro natakot yung may-ari ng bahay na bato.